Okey, eto na nga ho, nabalitaan natin 'di ba, si Diskaya et al. Pati yung kanyang ano, yung si Rimando, yung, sa Saint Timothy, na halata namang dummy corporation ito ng mag-asawa, arestado na rin po. So sabi dito sa balita, Diskaya at siyang pang iba ay arestado oh, over Davao Ghost Projects. So bakit po sila lamang? Nasaan yung mga politiko na nakinabang? 'Di ba? Katulad din ng sinabi nitong asawa ni Cabral, ni Yusek Cabral, nakita naman natin kung sino yung mga nakinabang bukod sa kanila, 'di ba? So dito kina Diskaya, oh, dapat kasabay po ni Diskaya. Ano to, bakit hindi ano to, hindi pinipiga, 'di ba? Saka yung isa pa, ah, tawag dito na yung sinasabi ko dati na dapat ma-realize nito ni Diskaya na talagang papasok sila sa kulungan. Hindi sila least guilty. Sila ay isa sa mga most guilty dahil po sa nationwide ang nakawan na nangyari, sila ay kasabwat. Di ba? Napakabigat. Hindi sila small fry. Sila ay mga butanding, mga balyenang botete, kung ano man yan. Mga big fish yung mga yan, dyan sa nakawan sa ating gobyerno. Pero mo nationwide, tapos top contractor ng nakaraang administration. 'Di ba? Dapat niyang ikanta 'yun. Oh, hindi lang yung pagsusole, yung early restitution. Kasi mahahatak rin naman ng gobyerno 'yun. Ako, tingin ko bago matapos ang taong ito, i-freeze na ng CA yung mga assets nitong mga Diskaya. 'Di ba? And one thing lang, nakatutuwa ko na-realize niya rin, yung mga anak niya nga, 'di ba sabi ko dati, may mga diferensya sa pag-iisip, may mga ADHD na dapat na-realize niya dahil yung mga yun, habang buhay na sakit yan na mental condition ng mga anak niya, ang apat. Kinakailangan ng kalinga ng magulang. 'Di ba? Aanihin niya yung 180 billions niya. Oh, kapipilit niya ng kapoprotekta sa mga kung sinong mga kasangkot, sino yung backer niya. Sabi nga nito ni Trillanes, ng aking kaboses, ni Manoy. No, sabi niya, ngayon na nakakulong na si Diskaya, dapat niyang ma-realize na ang tanging paraan lang para makalaya siya ay kung sasabihin niya ang totoong backer niya nung Duterte admin. Kaya siya nakakuha ng 200 billion worth of projects. Grabe no? So meron si Diskayang 180 billion na assets. Tapos yung nakuha niyang kontrata, 200 billion. So ibig sabihin ito yung 20 billion lang ang ginamit niya sa proyekto. 180 binulsa. Parang ganon. So lahat po yun nakukuha ng gobyerno yun. Nakakulong pa siya. Tama yung sinasabi ni Trillanes, better to tell all, better to voluntary restitution, 'di ba? Oh. So baka mapagbigyan pa siya dahil marami siyang ikakanta, maraming sasabit. At alam na rin naman ng gobyerno yan kung sino-sino yung mga yun Hindi naman nagsisinungaling yung records sa PhilGeps na ando ng mga paper trails. Kailangan lang doon merong mag-corroborate ng mga ebidensya nilang nakita doon. At ang isang number one na magko-corroborate dyan, si Diskaya. So kung bahal niya ang mga anak niya, which I'm sure, di ba, mahal niya talaga, dapat ma-realize niya na dapat kailangan din ako magsisinungaling. So, malay niya, bigla pa siyang mapatay. Matulad pa siya kay Cabral. Diba? Okay, ito naman pag-usapan natin. Si Trillanes gikulong din dahil siya rin ay bulaan. Paano po naging bulaan si Trillanes? Manoy, mukha kang pero wag mong idamay ang Duterte namin. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Sa damay naman po talaga Damay, hindi ba kayo nakikinig ng mga balita? Sinabi na ni Diskaya,
Nadulas pa nga si Bato sa pagtatanong, kailan kayo nagsimula? Oh, di ba? Sabi niya 2016. Akala ni Bato, sabihin ni 2022. Damay naman talaga, kitang-kita naman talaga. Bakit? Anong tingin niyo sa mga Duterte? Banal? Oh, bakit naman ikukulong sila Romualdez? 'Di ba? Ilatag ang ebidensya, 'di ba? Paano na si Cheese na nakita sa dalawang pagkakataon na nag-insert siya, na pumunta siya, pero niya nakita sa CCTV sa Holiday Inn pa yun. Bakit di pa nakukulong? Well, unang-una, wala po tayong batas na nagsasabi na ang legislative insertion during the BICAM ay krimen. Kasi tanging krimen na violation po yung yung merong kulong eh. So, hindi ho porke nag-insert makukulong. Tanong nyo sa mga abogadong kilala ninyo, wala tayong batas na nagsasabi na pag may pumunta ron during sa BICAM process or small committee ng BICAM, pwedeng at nagpapa-insertion, dapat makulong. Hindi ho, walang ganun eh. Diba? Gusto ko nga makulong, maparusahan eh. Ang problema, walang batas eh. Sabi nga ng legal principle na na hindi bawal kung walang nagsasabing bawal o hindi pwede, o walang krimen kung walang batas na nagsasabing ito po ay krimen. Ibig sabihin, pwede. Well, ako duda ako talaga. Alam niyo naman po talaga yun. Kakaiba nga rin. Di ba sinasabi niya, hindi sila nag-uusap kapag ganyan work-related, tapos pinayuhan pa niya na mag-unwind ka muna. Ano? Parang sanay na sanay ka lang sa... Ganun, sabi tayo ngayon, sige, mag-unwind ka muna, relax ka lang. Kalokohan yun, at saka bakit yung driver lang kasama? Di ba? Bigat na ng kinalalagyan ng sitwasyon ng asawa niya. Driver ang kasama, dapat family member. Di ba? Magpapayo sa kanya, makakausap niya, makakapag-change ng kanyang mood. Makikita ng asawa niya na hindi ako pwedeng lumisan sa planet Earth kasi meron akong mga anak. Di ba? Nakikita niya sa tabi niya. Ayun ako. Si Digong niya mismo, umamin na corrupt siya. Nagnakaw pa nga daw siya, naubos na nga lang daw eh. Amin Duterte. Magnanakaw na yan. Kaya hindi ko yan mapatay, mga magnanakaw na putang inang yan. Kasi nagnakaw din ako. Kaya lang naubos na. Baka balak pang umulit. Yeah, forthwith is not a law. That's correct. Diba? Ibig sabihin ng forthwith na yan ay right away, up and away. Diba? Mas nahihirapan kasi ang mapatunayan ng kaso ni Cheese dahil yung bagman niya ang naka-receive ng kickbacks. That's correct. Isa pa yan. Naalala ninyo doon sa kaso ni paalam nito ni Jingay Estrada, ni Jingay, 'di ba? So si Jingay nakalusot siya diyan, tsaka tama siya, nakalusot diyan, tsaka to si Enrile dahil po ang sabi ng korte, hindi sila ang tumanggap ng pera, staff. Parang katulad din ito kay Herbert Bautista. 'Di ba? So ang nadali kung sino yung nakahipo. So pwede ba yun? Tanggap mo yung pera, wala daw ebidensya na nagpapatunay na naibigay sa kanya yung pera. Malabo yun. Ay nako.